Naging personal bodyguard ng panganay na dalaga ng pamilyang Lin sa loob ng buong 10 taon. Sinasabi ng lahat na ako ang pinakatapat na aso ng pamilya Lin. Sa loob ng 10 taon sinalo ko ang bala at kutsilyo para sa kanya. Kapag sinabi niyang gusto niyang kumain ng merienda sa kalagitnaan ng gabi. Kaya kung tumakbo ng 20 kilometro kahit umuulan. Pati ako naniwala na poprotektahan ko siya habang buhay. Hanggang sa araw na iyon, nang seluhin ko ang bote at nasugatan ang gilid ng mata ko para sa kanya. Ngunit kinadiri niya na nadumihan ng dugo ko ang mamahaling damit niya. Tinitingnan ko ang pangit na pilat sa salamin. Bigla akong nagsawa, gusto kong magpakasal, gusto kong magkaroon ng tahanan. Gusto kong may taong iiyak kapag nasasaktan ako. Hindi yung malamig lang na nagpapakuha sa akin ng bonus. Ngunit sa sandaling isumite ko ang aking pagbibitiw. Ang mataas at mayabang na dalaga ay tuluyang nabaliw. Namumula ang kanyang mga mata. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kurbata. Nanginginig ang kanyang boses. Sino ang pumayag sa'yo na magbitiw? Inalagaan kita sa loob ng 10 taon. Paano mo nagawang iwan ako para maghanap ng iba? Ang pangalan ko ay Chen Feng. Ako ang personal bodyguard ng panganay na dalaga ng pamilyang Lin na si Lin Weiwei. 10 taon na akong nasa trabahong ito. Ngayon ang ika-30 kaarawan ko. Kakatapos ko lang tulungan ang dalaga. 2 mayamang ikalawang henerasyon na gustong manggulo sa kanya. Medyo napalakas ang kamay ko. Nakumpleto ang transaksyon sa iyong account na 100,000 yuan. Kuya Chen, sabi ng dalaga ay napagod ka ngayong gabi. Naipadala na ang bonus. Tinitigan ko ang hanay ng mga zero sa screen. Bigla kong naramdaman na wala itong saysay. Sapat ba ang 100,000 para sa halos mabutas kong tiyan? Sapat ba iyon para sa pilat sa gilid ng mata ko? O sapat ba iyon para sa 10 taon kong laging nakaantabay? Bawat segundo na wala akong sariling buhay. Biglang muling nag-vibrate ang telepono. Siya ang tumatawag. Nasagot ang tawag. Mula sa kabila ay ang pamilyar niyang pabigla-bigla at malinaw na boses. Maayos na ba ang pag-aasikaso, dalaga? Nakakainis talaga. Dahil sa'yo hindi ako nakatulog ng maayos sa beauty sleep ko. At saka, tandaan mong samahan mo ako mamayang hapon sa Bulgari launch event. Pagkarinig ko nito na nahimik ako. Mula sa telepono ay narinig ang hindi niya kontentong boses na uy. Uy, bingi ka ba? Dalaga, birthday ko ngayon. Pwede ba akong magpaalam mamayang hapon? Gusto kong pumunta sa sementeryo para bisitahin ang mga magulang ko. Chen Feng, ayos ka lang ba? Ilang taon nang patay ang mga magulang mo? 3 metro na ang taas ng damo sa puntod. Ano bang titingnan mo doon? 3:00 ng hapon maghintay ka sa garahe ng eksakto. Mahuhuli ka bawas bonus. Pinakikinggan ko ang busy tone sa telepono. Dahan-dahan kong ibinaba ang kamay ko. Tinitigan ko ang pilat sa gilid ng mata ko sa salamin. 3 taon na ang nakalipas nang seluhin ko ang basag na bote para kay Lin Weiwei. Noon napasigaw siya sa takot. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa 2 patak sa laylayan ng kanyang palda. Chen Feng, ang dumi-dumi mo. Ang paldang ito ay high-end limited edition. Hindi kayang bayaran ng 3 buwang sahod mo. Pagkatapos ay inutusan niya ang sekretarya na magpadala sa akin ng 500,000 bonus. Parang ang permanenteng pilat ko at ang paldang iyon ay may malinaw na presyong nakatakda. Umaga pumunta ako sa sementeryo at nanatili ng 2 oras. Bumili ako ng 1 bungkos ng puting chrysanthemo para sa mga magulang ko. Sa larawan sa lapida ay banayad ang ngiti nila. Kung buhay pa sila, hinding-hindi nila ako papayag ang gawin ang ganitong trabaho na kapalit ng dugo. Siguradong uudyukan nila akong mag-asawa at magkaanak, mamuhay ng payapa at ligtas. Hapon dumalo ako sa press event kasama si Lin Weiwei sa tamang oras. Si Lin Weiwei ay parang makulay na paru-paro na paikot-ikot sa buong lugar. Suot ko ang headset at hindi ako lumalayo kahit isang hakbang. Maingat kong sinusuri ang bawat taong lumalapit sa kanya. May isang batang artista na gustong makipag-usap sa kanya. Pinaharang ko gamit ang aking kamay. Tinitigan ako ng batang artista. Sino ka ba? Ang asong alaga namin ay sobrang tagapagtanggol ng amo. Huwag ka nang magalit. Natawa ang mga tao sa paligid nang marinig iyon. Si Kuya Feng ay muli na namang pinuri ng dalaga bilang aso. Hating gabi 11:00, natapos ang press event, inihatid ko pa uwi sa bilya ang lasing na si Lin Weiwei. Nakahilig siya sa likurang upuan. Bigla niyang sinipa ang sandalan ng upuan ng driver. Chen Feng, nauuhaw ako. Gusto kong uminom ng tsaa mula sa hot spring ng Yunding Manor. Dalaga, masyado ng late ngayon. Sarado na silang lahat sa dadaanan. Wala akong pakialam, gusto kong uminom. Pumunta tayo ngayon din. Kung hindi tatanggalin kita. Tahimik kong iniikot ang manibela.
U-turn at nagmaneho papunta sa labas ng lungsod. Mabilis na umatras ang mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana. Bigla kong naalala ang 10 taon na ang nakalipas. Ang unang beses na nakita ko si Lin Weiwei. Medyo gwapo ka pala, sumama ka na lang sa akin. Sisiguraduhin kong masarap ang buhay mo. Lumipas ang 10 taon, mula sa inosenteng binata naging asong inaalagaan niya sa kanyang bibig. Dumating ang sasakyan sa Yunding Manor. Gaya ng inaasahan, sarado na. Matagal akong nakiusap sa duty manager. Nagbayad pa ako ng dagdag na 5,000 na tip. Saka ko lang nabili ang huling tsarera ng tsaa. Pagbalik sa villa, sinabi sa akin ng sekretarya ni Lin Weiwei. Nakatulog na ang dalaga. Iabot mo na lang sa akin ang mga gamit. Sige, maraming salamat sa abala. Kinabukasan ng maaga, palihim akong pumunta sa coffee shop na inayos dati ng dating website. Ang babae ay si Suwan. Isa siyang guro sa elementarya. May maamo at maayos na itsura. Malumanay ang boses kapag nagsasalita. Ano po ang trabaho ninyo, Ginoong Chen? Nag-atubili ako sandali. Sa ngayon ay pribadong security consultant. Sa totoo lang, bodyguard lang. Mukhang kahanga-hanga iyon. Busy ba ang trabaho ninyo araw-araw? Medyo busy, kailangang laging nakaantabay. Hay, hindi talaga madali ang kumita ng pera. Ako man sa graduating class madalas ding mag-overtime. Magaan pala ang usapan namin. Nang marinig niyang maaga nang pumanaw ang mga magulang ko. May lungkot at awa sa kanyang mga mata. Kung gusto mong kumain ng lutong bahay, pwede kang dumaan sa akin. Medyo maayos ang luto kong braised pork. Tiningnan ko ang mainit niyang ngiti. May nagyelong sulok sa puso ko na biglang lumuwag. Nag-usap kaming magkita ulit sa susunod na linggo. Bihira akong makaramdam ng ganang loob. Biglang nag-vibrate ang telepono. Nasagot ang tawag. Galit na sigaw ni Lin Weiwei ang narinig. Bibigyan kita ng 10 minuto. Agad kang pumunta sa Starlight World. Pagdating ko sa luxury floor ng Starlight World, nakita ko si Lin Weiwei na tinuturo at minumura ang isang clerk. Anong klaseng basurang tindahan ito? Bakit ang bag na gusto ko ay ibinenta ninyo sa iba? Alam mo ba kung sino ako? Maniwala ka o hindi, ipapasara ko ang tindahan ninyo. Halos maiyak na ang mga clerk. Miss Lin, ang bag na ito. Talagang ang babaeng ito ang unang nagpareserba. Ang maamong babaeng nakatayo sa tabi ay natakot din sa asal ni Lin Weiwei. Mabilis akong lumapit. Nang makita ko ni Lin Weiwei, agad niyang hinayla ang manggas ko. Chen-feng, inagaw niya ang bag na gusto ko. Bawiin mo ang bag para sa akin. Mahinang nagdepensa ang babae. Tinaas ni Lin Weiwei ang kamay para sampalan siya. Pinigil ko siya agad. Pampublikong lugar, mag-ingat sa asal. Kanino ka ba kumakampi? Inalagaan kita ng 10 taon. Mas mabuti pang aso ang inalagaan ko. Alam pa ng aso kung sino ang nagbibigay ng pagkain. Sa huli, ang manager ang namagitan. Pumayag siyang maglipat ng stop para kay Lin Weiwei. Doon lang siya hamupa ang galit. Pagbalik sa sasakyan, malamig pa rin ang mukha niya. Bigla niyang inagaw ang telepono ko. Tingnan ko nga kung anong mahalagang ginagawa mo ngayon. Sumikip ang dibdib ko. Huli na para bawiin. Nakita niya ang chat ko kay Suwan. Itinaas ni Lin Weiwei ang telepono ko. Ang liwanag ng screen ay nagpamukhang mapatla ang mukha niya. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Malamig ang boses. Naglakas loob ka pang makipag-match. Dalaga. 30 taong gulang na ako. Normal lang na gusto kong magkapamilya. HMP, magkapamilya. Ano ang karapatan mong magkapamilya? Ikaw ay tao ko, Lin Weiwei. Kung hindi ka inaalagaan ng pamilyang Lin, ano ka bang klase ng bagay? Sino ang babaeng iyon? Sapat ba ang isang buwang kita niya para mabili ang relo sa kamay mo? Sapat ba para mabili ang relong suot mo? Dalaga. Isa lamang po akong bodyguard na inupahan ninyo. Pagkatapos mag-expire ang kontrata, balak ko nang magbitiw, nanaginip ka, Chen-feng. Ang utang mo sa pamilyang Lin. Ang utang mo sa akin, Lin Weiwei. Hindi mo mababayaran kahit buong buhay. Kung wala ang pahintulot ko. Wala kang mapupuntahan. Pagkatapos ng araw na iyon, ako ay parang ikinulong ng palihim. Kinuha ni Lin Weiwei ang pasaporte at ID ko. Pinalayas ako mula sa dorm ng bodyguard at ikinulong sa basement ng villa. Naglagay pa siya ng 2 bodyguard sa pintuan. Kapag naisipan mo na, saka ka lang lalabas. Chen-feng, tandaan mo. Ikaw ay pinulot ko. Ang buhay mo ay sa akin. Hindi kita bibitawan. Kahit ano pa ang mangyari, manatili ka sa harap ko. Walang bintana ang basement. Hindi ko maaari kung araw o gabi. Isang madilim na bombilya lamang ang nakasindi. Hindi ko alam kung ilang araw akong nakakulong. Ay naghahatid ng pagkain araw-araw. Puro malamig na tirang ulam. Sa ikatlong gabi, binuksan ang pinto ng basement. Pumasok si Lin Weiwei. Oy,
Alam mo ba ang pagkakamali mo? Dalaga, wala akong kasalanan. Gusto ko lang magpakasal. HMP, kanino ka magpapakasal? Sa girong pang elementarya na iyon. Sinasabi ko sa'yo, kahapon pa ako nagpadala ng tao sa paaralan niya. Kapag naglakas loob pa siyang makita ka, huwag na siyang mangarap ng trabaho. Lin Weiwei. Sa akin ka lang ba maling, huwag mo siyang idamay. Tiningnan niya ang naging reaksyon ko. Una ay natigilan siya, sumunod ay may bahid ng pagkabaliw ang kanyang boses. Shenfeng, naglakas loob kang sigawan ako para sa kanya. Inalagaan kita ng 10 taon. Hindi kayang tumbasan ng isang babaeng ilang araw mo lang nakilala. Dalaga, 10 taon na. 3 beses akong nasaksak para sa'yo. Tinamaan ng isang bala. 5 beses nabalian ng buto. Pinakamalala, halos kalahating buwan akong nasa ICU. Ang perang ibinigay ninyo, hindi pa ba sapat ang ginastos ko? Hindi pa babayad ang buhay na ito. Nanigas siya sa kinatatayuan. Parang ngayon lang niya ako nakilala. Bigla siyang ngumiti. Sa tingin mo ba sapat na iyon? Sinasabi ko sa'yo. Hindi sapat, ang utang mo sa akin. Hindi mababayaran kahit buong buhay. Hindi kailanman mababayaran. Malamig niya akong tinitigan. Suwan, 20 euro tatak, pangalakal, 5 taong gulang, guro sa asignaturang wika sa Jiangcheng Experimental Elementary. Nakatira ang mga magulang sa kanlurang bahagi ng lungsod. Shenfeng, matalino kang tao. Dapat alam mo ang ibig sabihin nito. Pagkasabi nito ay tumalikod si Lin Weiwei at lumabas ng basement. Naupo akong bagsak sa sahig. Naalala ko ang 10 taon na ang nakalipas. Ang unang beses na nakita ko si Lin Weiwei. Napapalibutan siya ng ilang tambay sa isang eskinita. Kauwi ko lang noon mula sa serbisyo militar. Nadaanan ko at tinulungan siya. Kalaunan natagpuan ako ng ama niya. Nag-alok siya ng malaking halaga para protektahan ko si Lin Weiwei. Tinapak niya ang balikat ko at sinabing spoiled si Weiwei. Sanay na sanay si Weiwei sa luho. Masama ang ugali. Pagpasensyahan mo na lang. Noon ay naisip ko, gaano ba kasama ang ugali? Isa lang siyang batang babaeng pinalaki sa layaw. Sa ika-4 na umaga, muling bumukas ang pinto ng basement. Ang pumasok ay ang sekretarya ni Lin Weiwei. May dala siyang masaganang almusal. Kuya Chen, kumain ka muna. Sabi ng dalaga, mag-ayos ka raw. Sasamahan mo siya sa ranch mamayang hapon. Papayagan na niya akong lumabas. Sabi ng dalaga, pag-isipan mo raw ng mabuti. Basta huwag mo nang banggitin ang pakikipag-date at kasal. Tuturing niyang walang nangyari. Ikaw pa rin ang punong bodyguard ng pamilyang Lin. Tinitigan ko ang sekretarya. Paano kung hindi ako pumayag? Kuya Chen, huwag nang patigasin pa. Alam mo naman ang ugali ng dalaga. Talagang nagpadala siya ng tao sa paaralan kahapon. Kahit wala silang ginawa, malinaw ang ibig sabihin. Magpakumbaba ka na lang sa kanya. Tutal 10 taon mo na siyang sinusundan. Ipinikit ko ang mga mata ko. Oo nga, 10 taon. Para akong isang satellite na palaging umiikot sa kanya. Nakalimutan kong may sarili rin akong buhay na gusto. Hapon naligo ako, nagpalit ng malinis na suot, at muling naging ang masusing punong bodyguard ng pamilyang Lin. Nang makita ulit ako ni Lin Weiwei, may ngiting puno ng kasiyahan sa kanyang mukha. HMP, alam kong hindi mo kayang umalis. Samahan mo ako mamayang gabi sa charity banquet. Ano man ang magustuhan mo, bibilhin ko para sa'yo. Ituring mo na lang itong kabayaran sa mga nangyari nitong mga araw. Maganda ang sikat ng araw sa rancho. Sumakay si Lin Weiwei sa kabayo at umikot ng ilang beses. Pagbaba niya ay namumula ang kanyang pisngi. Inihagis niya sa akin ang renda. Ilakad mo muna ang kabayo para sa akin. Mukhang medyo balisa siya ngayon. Mag-ingat ka, totoong balisa ang kabayo. Paulit-ulit itong sumisinghot ng malakas. Inakay ko ito at umikot ng 2 beses. Paakyat ko na sana ito sa tagapag-alaga. Biglang may sumabog sa malayo. Agad na nagulat ang kabayo. Marahas na nakawala sa renda sa kamay ko. Tumakbo ito patungo kay Lin Weiwei. Nakatihaya siya at masayang nakikipag-usap sa riding coach. Walang kamalay-malay sa panganib sa likod niya. Malapit na siyang masagasaan ng kabayo. Wala na akong oras para mag-isip. Kusang loob akong tumalon pasulong. Malakas ko siyang itinulak palayo. Ang mabigat na paa ng kabayo ay tumama sa dibdib ko. Narinig ko ang malinaw na pagkaputol ng mga tadyang. Matinding sakit ang sumaklaw sa buong katawan ko. Sa sandaling ako ay napalipad. Nakita ko ang gulat na mukha ni Lin Weiwei. Nakakatawa talaga sa ganitong oras. Umaasa pa rin ako, nilamon ng kadiliman. Bago tuluyang mawalan ng malay, naramdaman kong may yamakap sa akin. Bawal kang mamatay, hindi kita papayag ang mamatay. Narinig mo ba? Kapag namatay ka, ipapalibing ko ng buhay ang buong pamilya ni Suwan. Tuluyan akong nawalan ng malay. Pagmulat ko muli, nasa VIP room na ako ng ospital. Makapal na benda ang nakapulupot sa dibdib ko. Kahit bahagyang paghinga ay pinapawisan ako sa sakit.